Nanay, gising! Nanay! Para masuportahan ako, si nanay ay nagtrabaho ng 3 trabaho sa isang araw na nagpapagod sa kanya at nagkaroon siya ng kidney failure. Ang totoo kong tatay ay nasa date kasama ang kanyang tunay na pag-ibig sa isang umiikot na restaurant. Ang kalagayan ng pasyente ay kritikal. Kailangan naming operahan agad. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng $20,000. Kailangan mong magbayad agad. $18,000? Lahat ng ipon namin ni nanay, dagdag ang pera para sa matrikula na inipon niya para sa akin, ay 18,000 lang. Kulang pa ng 2,000. Saan ako makakakuha ng pera? Tama, ang sustento, hindi na nagpadala si tatay sa atin ng matagal na. Tatawagan ko siya agad. Ako na ang sasagot nito. Ano iyon? Nahimatay si nanay. Kailangan niya ng operasyon. Pwede mo ba kaming bigyan ng pera? Pera, pera, pera. Yan lang ang hinihingi mo lagi. $500 sa isang buwan para sa gastusin. Hindi ba sapat yon? Kayo dalawa ay isang butas na walang ilalim. Kung mamamatay kayo, sa ibang lugar na lang kayo mamatay. Tatay, $2,000 lang ang kailangan ko. Ang iyong gastusin para sa susunod na 6 na buwan. Kain tayo? Nanay. Nanay? Nanay? Anak, ano mang gusto mong sabihin, mas mabuting sabihin mo na ngayon. Wala nang mahabang panahon ang iyong ina. Kasalanan ko lahat ito. Hindi kita naalagaan ng mabuti. Claire, pangako sa akin, lalaki kang matatag at malusog. Sayang lang. Hindi ako makakasama para makita iyon. Nanay? Nanay? Nanay, gising. Nanay, huwag mo akong takutin. Namatay ang nanay ko dahil sa $2,000 na bayad sa operasyon. Sa ospital. Habang ang tatay ko, para sa kanyang tunay na pag-ibig, nagpaputok ng $1,000,000 na fireworks sa buong lungsod. Gusto mo ba? Gusto kong makita ng buong lungsod ang pagmamahal ko sa iyo. Ang aking pasanin ang pumatay sa'yo. Kung magkakaroon ako ng pangalawang pagkakataon, gagawin ko. Kukunin ko ang lahat mula sa kanya. Sa sandaling namatay ang aking ina, ako ay ipinanganak muli. Bumalik sa araw ng diborsyo ng aking mga magulang. Nanay? Nanay? Tama na. Dahil nagpasya na tayong maghiwalay, Claire, sino ang gusto mong makitira? Claire, sumama ka kay nanay. Wala akong gusto. Ang gusto ko lang ay ang anak ko. Ako ay isinilang muli. Sa dati kong buhay, si nanay ay lumaban para sa custody sa akin at nauwi sa wala. Para kumita ng pera para palakihin ako, nagpakahirap siya hanggang sa mamatay. Pasensya na, nanay. Ngayong pagkakataong ito, hindi kita mapipili. Si tatay ang pipiliin ko. Claire. Claire. Ayaw mo na kay mommy. Mami, kaya mo ba akong buhayin? Claire. Aayusin ni mommy. Magtatrabaho ako. Kahit gaano kahirap. Gagawin ko lahat para suportahan ka.
Mommy, bakit ka naglalaba para sa iba? Sa napakalamig na tubig? Tayo ka. Tigilan mo na. Halika na, Claire. Ang paglaban ng isang damit, kumikita ng $2. Ah, siyang ka pala. Tingnan mo ang binili ko para sa'yo. Kayo mga bata, gustong-gusto ito. Halika, inumin mo. Mainit pa. Mommy, isang tasa ng milk tea na ganito. Ilang damit ang kailangan mong labhan para diyan? Baliw kang bata ka. Inumin mo habang mainit. Mommy, anong problema? Okay lang ako. Nakaupo lang ng matagal, sumasakit ang likod ko. Halika, ihahatid kita sa ospital. Hindi. Ang pagpunta sa ospital ay may gastos. Dapat ang pera ay ipunin para sa pag-aaral mo. Gawin mo na ang takdang aralin mo. Sige. Bilisan mo. Mommy, pasensya na. Ang may hirap na araw, sinubukan na natin habang buhay. Ngayon, gusto ko magkaroon tayo ng magandang buhay. Ikaw ay isang may bahay lang. Anong kakayahan mo para bigyan ako ng magandang buhay? Gusto kong tumira kay tatay, kaya ako buhayin ni tatay. Nakikita mo ba iyon? Kahit ang sarili mong anak, hinahamak ka. Tatay? Ako lang ang anak mo. Isasama mo ba ako? Siye, sama ka kay tatay. Dora, dahil nagpa siyang sumama sa akin ng anak mo. Ang bahay na ito ay sayo na. Ituring mo itong kabayaran mula sa akin. Tara na. Hindi. Claire, Pasensya na nanay. Kung mananatili ako sa iyo, uulitin lang natin. Ang trahedya ng ating nakaraang buhay. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa pamilyang iyon ko, makukuha lahat mula kay tatay at tunay na mapoprotektahan ka. Ang bahay na ito, ang unang bagay na ibinigay ko sa iyo, ay kaya? Ganun siya, kayaman. Pero sa nakaraang buhay, hindi man lang niya ako binigyan ng 2,000 piso. Kulang lang ng 2,000? At nailigtas ko sana ang buhay ni Mommy. Claire, ang Tita Vane mo ay hindi katulad ng bulgar at pera-pera mong ina. Si Tita Vane ay isang eleganteng artista. Mula ngayon, sa bahay na ito, lahat ay susunod sa sasabihin ni Tita Vane. Huwag mo siyang galitin at huwag kang hawakan ang kanyang mga gamit nang walang pahintulot. Nakuha mo? Oo, tatay. Naiintindihan ko. Bakit ako makikipagkompetensya sa kanya? Tatay, ang gusto ko ay lahat ng bagay na pag-aari mo. Claire, ang ikatlong palapag ay dance studio ni Tita Vane. Ang ikalawang palapag ay walk-in closet niya. Sa ngayon, walang silid para sa iyo. Mananatili ka sa kwarto ng bisita sa unang palapag. Kaya ito ang villa ni Tita Vane. Na walang pakialam sa pera, tirahan. Kahit para lang sa damit, may nakalaang silid. Habang si nanay at ako ay nakulong sa isang masikip na isang silid na apartment. Basta makakasama ko si tatay, titira ako kahit saan. Kaya ikaw ang anak na ginawa ng babaeng iyon kay Lior. Kaya ikaw ang sumira ng pamilya ng iba
Kumusta, Tita Veune? Nakakadiri. Lumayo ka sa akin. Pasensya na, Tita Vane. Tama na, Serena. Siya ay nasira ng bulgar na babae. Magkunwari na lang na wala siya. Pasensya na, tatay. Napahiya kita. Ang Tita Vane mo ay ang epitome ng elegance. Ayaw niya ng anumang mura o probinsyano. Kunin mo itong pera. Mamili ka ng damit, magbihis ng maayos. Huwag mo nang saktan si Tita Vane. Dahil lang sa hobby ni Serena, kaya kang maglabas ng libu-libong dolyar. Pero sa nakaraang buhay natin, noong naghihingalo si nanay, wala kang ibinigay na kahit isang sentimo. Ipaparamdam ko sa iyo ang bayad para dito. Serena, talaga kang ang pinakamagandang babae sa mundo. Parang isang puting swan. Kumusta? Kumusta, Claire? Si nanay ito. May trabaho na si nanay. Naghuhugas ako ng pinggan sa kusina ng restaurant. Isang buwan, makakakuha ako ng 3,600 dolyar. Claire, ikaw. Pwede ka bang bumalik at tumira kasama si nanay? Si nanay ay bibigyan ka ng mas magandang buhay. Bakit ka naghuhugas muli ng pinggan? Hindi mo ba alam na ang likod mo ay masakit? Nag-aalala ka ba kay nanay? Hindi. Sa tingin ko lang. Ang magkaroon ng nanay na naghuhugas ng pinggan ay nakakahiya para sa akin. Claire, ikaw. Alam mo ba kung magkano ang isang alpombra sa bahay ni tatay? Aabutin ka ng 10 taong paghuhugas ng pinggan. Para mabili iyon, sumuko ka na. Hindi ako babalik para magdusa kasama mo. Claire. Pasensya na. Ito ay dahil hindi nagawa ni nanay. Nabigyan ka ng mas magandang buhay. Pasensya na. Kaya, nanay, huwag ka nang mag-alala sa akin mula ngayon. Mabuhay ka para sa sarili mo. Nanay, iwan mo na sa akin ang iba. Hinding-hindi ko. Hahayaan ang trahedya ng ating nakaraang buhay. Maulit. Ang ganda ng katawan mo. Grabe, ang sexy. Hindi tulad ni Dora, ang matandang iyon. Pagkatapos manganak, para na siyang bariles. Nakakadumi tingnan. Punasan mo ang pawis mo. Huwag mo akong ikumpara sa ganyang klaseng babae. Nakakahiya. Ako ang pinakamataas na artista sa sayaw. Hinding-hindi ako. Mag-aanak para sa isang lalaki. At sisirain ang perpektong katawan ko. Perpektong katawan, ha? Tatay? Tita Vane. Bibigyan ko kayo ng malaking sorpresa. Tatay, galing ako sa school. Lior, hayop ka. Serena, ano ang problema? Tingnan mo mismo.
Serena, buntis ka. Ang anak natin. Hinahamak mo ang nanay ko dahil nagkaanak. At tumaba. Paparanasin ko sa'yo ang dinanas ng nanay ko. Hinding-hindi ko isisilang ang batang ito. Para sa aking karera sa sayaw, hindi ako magiging matandang mataba tulad ni Dora. Naririnig mo ba ako? Sige. Walang sanggol. Aayusin ko agad. Pupunta tayo sa pinakamagandang ospital para sa procedure, okay? Pagkatapos ng lahat ng hirap para mabuntis ka, paanong hindi mo ito isisilang? Tatay, Tita Vane, magkakaroon ba ako ng kapatid na lalaki? Claire, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ang sarap kung may kapatid akong lalaki. Malaki ang kinikita ni tatay. Maaari niyang iwan lahat sa kapatid ko. Ayaw mo bang makuha ang mana ng tatay mo? Babae ako, alam mo, ang kayamanan ng pamilya ay hindi laging napupunta sa mga lalaki. Tama ka, Serena. Ang kayamanan ng aking pamilya ay mapupunta pa rin sa aming anak na lalaki. Huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng pinakamahusay na sentro ng pagpapagaling pagkatapos ng panganganak sa mundo upang tiyakin na ang iyong katawan ay hindi magbabago kahit kaunti. Ikaw ay mananatiling aking swan. Itago ang batang ito. Sige. Tingnan natin. Ikaw ay mabuting anak ni Daddy. Kunin mo ang card na ito. Bilhin mo ang gusto mo. Isipin mo ito bilang regalo mula kay tatay. Serena. Nanay, ang lalaking ito ay lalong nagtitiwala sa akin. Sa lalong madaling panahon, titiyakin kong magkakaroon ka ng magandang buhay. Buhay. Song. Oy, Claire, nasa labas ng bahay mo si nanay. Pwede ka bang lumabas at makita ako? Claire, anong ginagawa mo dito? namiss ka lang ni nanay. Gusto lang makita ka. Ang tatay mo, maayos ka ba niyang tratuhin? At ang babaeng iyon, inaapi ka ba niya? Ayos lang. Mabuti, mabuti. Gumagabi na, lumalamig na. Binilhan kita ng jacket at ang paborito mong merienda. Eto. Claire, tingnan mo. Ito ang sahod ni nanay, nakakuha ko lang. Kunin mo at gastusin. Kung hindi sapat, sabihin mo kay nanay. Kikita pa si nanay. Kayo mga bata, mahilig sa inuming ito. Tara, inom ka. Ang pagpunta sa ospital ay may gastos. Dapat isave ang pera para sa pag-aaral mo. Alam ni nanay na. Ayaw mo na naghuhugas ako ng pinggan sa likod. Kaya lumipat ng trabaho si nanay. Huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi na kita ipapahiya. Nanay, itong card ay para kay... Dora, sinong nagsabi sa'yo na pumunta? Ayaw ko ng pera mo. Sino ang may gusto ng basura mo? Alam mo ba kung magkano ang damit na binili ng tatay ko para sa akin ang halaga? Claire, paano ka naging ganito? Mabuti ang sinabi mo. Ito ang aking mabuting anak na babae, Dora. Tingnan mo ang sarili mo, sira-sira at mahirap. Sino ang may gusto sa iyo? Tama, nanay. Tingnan mo si Tita Vane. Kaya niyang sumayaw. At lagi siyang napakaganda. At tingnan mo ang sarili mo. Claire, Hindi ka ba maaaring mabuhay para sa sarili mo kahit minsan? Tumigil ka sa pag-ikot sa mga lalaki at mga bata. Kaya mo ba? Huwag ka nang pumunta. Ayoko na makita ka. Tatay, tara na. See?
Ngayon iyan ang mabuti kong anak na babae. Pasensya na, nanay. Hintayin mo ako ng kaunti pa. Hintayin hanggang sa maging sapat na ang lakas ko. Ayokong mamatay ka sa harap ko muli. Claire. Naiintindihan ko na ngayon. Mabubuhay ako ng maayos. Magtatrabaho ng mabuti para kumita ng pera. At hintayin mo akong bumalik para sa iyo. Pagkatapos ng araw na iyon, para sa kapakanan ng ari-arian ng pamilya, nagdesisyon si Serena na itago ang bata. Ang tatay ko, lalo na, inialay niya ang sarili sa kanya. Kasalanan mo ito. Pero ang epekto ng pagbubuntis sa kanyang katawan at ang kanyang mood swings ay nagpabawas ng pasensya ng tatay ko sa kanya, unti-unting nauubos. Tatay, huwag mong sisihin si Tita Vane. Pagkapanganak niya, babalik siya sa pagiging ang magandang sisne dati. Bigyan natin si Tita Vane ng mga regalo. Saka kanya mas mamahalin. At ako, habang nag-aaral ng mabuti at pinapayaman ang sarili, sinamantala ko ang pagkakataon para kumita ng maraming pera. Sige, sa loob lang ng ilang buwan, nakaipon ako ng $100,000. Nanay, kumusta ka? Malapit na tayong magkasama muli. Claire, hintayin mo si nanay. Tita Vane, ito ang mga tabletas ng folic acid na binili ni tatay para sa iyo. Basta inumin mo ang mga ito. Ang sanggol ay isilang na mataba at malusog. Mataba at malusog? Hindi pwede. Ako ang pinaka-eleganteng mananayaw. Talagang hindi pwedeng tumaba. Talagang hindi pwedeng tumaba. Talagang hindi pwedeng tumaba. Para mapanatili ang kanyang pangangatawan, palihim niyang pinalitan ang folic acid ng mga tabletang pampapayat kapag ipinanganak na ang bunso. Tiyak na bibigyan kanya ng sorpresa. Ang sakit ng tiyan ko, sobrang sakit. Serena, tumagal ka lang ng kaunti, sabi ng doktor. Malapit na dumating ang sanggol. Tiyagin mo lang ng konti. Sige. Pagpalain nawa ako ng Diyos. Sana lalaki ito. Tatay, ang ganda ni Tita Vane. Ang sanggol na isisilang niya. Tiyak na sobrang cute. Siyempre, ang Tita Vane mo ay parang isang marangal at elegante na puting sisne. Kaya ang kapatid mong lalaki tiyak na kagaya rin niya kagwapo. Nandito na ang sanggol! Nandito na! Isang halimaw.
Tatay, mukhang napaaga ka naman ng pagdiriwang. Tingnan ko. Anong problema sa anak ko? Pakita mo sa akin, ngayon. Ginoo, Dalhin mo siya rito. Ano ba ang ipinanganak mo? Ano ang ipinanganak mo? Hindi ko alam. Lior, paano nangyari ito? huwag kang mag-alala. Ang hypertrichosis ng sanggol ay maaaring dulot ng ilang gamot. Ipinadala ito ng doktor para sa pagsusuri. Malalaman na natin ang resulta. Gamot? Posible kaya na yung mga diet pill na ininom ko? Imposible iyon. Sabi nila wala raw side effects. Tatay, naalala ko, noong buntis, Tita Vane, kumuha ng makukulay na pills. Serena, ano ang ininom mo? Basta, wala. Ilang vitamins lang? Mabuti sa katawan. Vitamins? Umiinom ka ng vitamins at ginawa ang anak ko na ganito? Lior, siguradong hindi ko kasalanan. Lior, kailangan mong maniwala sa akin. Nandito na ang resulta. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ang sistema ng sanggol ay naglalaman ng mataas na antas ng ipinagbabawal, mga sangkap ng diet pill. Ano? Diet pills? Binibining vein. Bakit kayo naging napakawalang ingat? Sa panahon ng pagbubuntis, bakit kayo naging pabaya at uminom ng diet pills? Nilalaro nyo ang buhay ng sanggol, parang biro lang. Ang anak na lalaki na gustong-gusto mo ay sinaktan ng babaeng pinakamamahal mo ng ganito? Anong desisyon ang gagawin mo? Serena, baliw ka ba? Alam mong buntis ka at lihim kang uminom ng diet pills sa likod ko. Oo, uminom nga ako. Ano ngayon? Bakit? Para lang magkaroon ng anak na lalaki. Kailangan ko bang sirain ang aking figura? Anong sinabi mo? Isa akong marangal na mananayaw. Ang katawan ko ang aking buhay. Para sa iyo, ako ay nagkaanak ng isang lalaki. Ako ay gumawa na ng maraming sakripisyo. Ano pa ang gusto mo? Sakripisyo? Ito ba ang sakripisyo na ginawa mo para sa akin? Tingnan mong mabuti ang ipinanganak mo. Baba. Tita Vane, ingat! Salamat at maayos ang kapatid. Tingnan mo, hindi ka man lang kasing unawa ng isang bata, ang sarili mong anak. Ayaw mo ba sa kanya? Ang galing mo namang magsalita. Di ikaw rin ba ay nandidiri? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nasaan ang anumang pagkatao ng isang artista? Lior, naging ganito ako kalala. At para kanino ko ginawa ang lahat ng ito? Tingnan mo, nagsisimula pa lang ito. Nasa daan ka na ng aking ina. Hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang naghihintay sa iyo. Claire, Bakit pumunta si nanay dito? Dora, anong ginagawa mo dito? Dora, anong ginagawa mo dito? Aba, Dora, may masamang nangyari. Ang dating asawa mo at iyang mga agaw ng asawa ay nagsisilang ngayon sa ospital. ano? May anak na sila. Paano naman si Claire ko? Kailangan kong ibalik si Claire. Ikaw ay nagbago. Nanay, nagbago ka. Magpapakasasa ka na ba para sa sarili mo? Lior, dahil may sarili ka ng anak. Gusto ko na sumama si Claire sa akin. Hindi. Bakit? Hindi mo naman mahal si Claire. Bakit hindi mo siya maibigay sa akin? Claire, sasama ka ba kay nanay? May maayos ng trabaho si nanay ngayon. Nagtatrabaho ako bilang assistant sa isang kumpanya ng pagpaplano. Kumikita ako ng 5,000 sa isang buwan. Tiyak na mabibigyan kita ng mas magandang buhay. Sumama ka kay nanay. Sumama ka kay nanay. Nanay, masaya ako na nagbago ka. Pero ang parusa sa kanila ay malayong malayo pa sa sapat. Hindi. Bakit? Gusto kong tulungan si Tita Vane at si tatay alagaan ng sanggol. Ito ang aking nakababatang kapatid na lalaki.
Ang iyong walang kwentang tatay ay may sarili ng anak na lalaki ngayon. Wala na siyang pakialam sa iyo. Ilang taon ka na? Bata ka pa. Bilisan mo, ibaba mo ang sanggol. Huwag kang lumapit. Sino ang nagsabing pwedeng hawakan ang anak ko? Ang batang ito, Sinong nagsabing pwedeng mong hawakan ang anak ko? Lumayo ka sa akin. anong nangyari sa mukha ng batang ito? Pumunta ka rito ngayon para lang tawanan ako, di ba? At sinadya mo pang manamit ng ganito. Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo tagalungsod ka? Ikaw ay isang desperadang may bahay na iniwan ng asawa ko. Paanong magsalita ka ng ganyan tungkol sa nanay ko? Mukhang hindi ka pa nasasaktan ng sapat sa ginawa mo. Binibining Vane, ang batang ito ay walang kasalanan. Bilang isang ina, mas gugustuhin kong maawa sa batang ito kaysa kutsain ka. Ang nanay ko talaga, mabait. Itago mo na lang ang kabaitan mo, yang peke mong kabaitan. Tama na. Hindi ka pa ba nahihiya? Lior, ngayon, ikinahihiya mo na ako? Sa tingin mo, mas maganda ang babaeng ito na makaluma kaysa sa akin? Nagsisisi ka na ba ngayon? Gusto mo siyang pakasalang muli? Ganun ba? At least ang anak niya ay normal. Ikaw, tingnan mo ang halimaw na ipinanganak mo. Ngayon, hinahamak mo na ako. Sa tingin mo ang anak ko ay walang kwenta? Kung ganun, ang batang ito, hindi na namin siya kailangan. Tita Vane, ano ba ang ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang bata. Tita Vane, anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang bata. Ibigay mo siya sa akin. Serena, nawala ba ang isip mo? Anak ko iyan. Sinaktan mo talaga ako? Sabi mo dati, ako ang pinakamagandang puting sisne. Sabi mo aalagaan mo ako. Ngayon, hindi ka lang sumisigaw sa akin. Sinaktan mo pa ako. Claire, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tingnan ni nanay. Ayos lang ako. Nanay? Claire, hindi ka pinapansin ng tatay mo. Sumama ka kay nanay. Hindi. Naibigay na siya sa akin. Anak ko siya. Umalis ka na ngayon din. Oo, nanay. Hindi ko kayang iwan si tatay. Si tatay at ang aking maliit na kapatid, kailangan ako. Kailangan kong alagaan ang aking maliit na kapatid. Ikaw talaga ang mabuting anak ni tatay. Oo, magiging mabuting anak ako na magpapabagsak sa iyo ng lahat. Umiyak ang sanggol. Hindi mo ba yan naririnig? Puntahan mo at pakainin siya ngayon. Pakainin siya? Nakakasuka ang mukha niya. Paano ko siya mapapakain? Ano ang sinabi mo? Nakakadiri? Pero ikaw ang nagsilang sa kanya. Gusto mo siyang patayin sa gutom? Mas mabuti pang mamatay siya sa gutom. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito ang katawan ko. Sinira niya ang karera ko bilang artista. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi lang pangit, kundi sobrang makasarili pa. Tatay, Tita Vane, tigilan na po ninyo ang pagtatalo. Ako na ang magpapakain sa sanggol. Ako na ang mag-aalaga sa bunso ko simula ngayon. Makapag-focus si Tita Vane sa pagbalik ng kanyang pangangatawan at mabuhay ng masaya kasama si tatay. Claire, maglaan ka ng oras pumunta sa aking pag-aaralan. Tuturuan kita ng ilang kaalaman sa pamamahala. Tungkol sa mga usapin ng kumpanya, pwede ka ring matuto patungkol dito. Matagal nang nagpapanggap na mabait na anak. Sa wakas ay mahahawakan ko na ang core, ha? Sige, salamat tatay. Tiyak na mag-aaral akong mabuti. Hindi ako pumapayag. Maliwanag na sinabi mo dati na ang lahat sa kumpanya ay iiwan sa akin at sa aking anak. Tama iyan, tatay. Hindi ako makakapunta. Lahat ng meron ka ay para lang sa Tita Vane at sa bunso ko. Siya, sa dami ng balahibo sa mukha niya, kaya niyang pamahalaan ang kumpanya? Iyan ay isang malaking biro. Lior, tumigil ka dyan. Kailangan nating ayusin ito ngayon. Tigil. Matagumpay ang pagsira ng relasyon. Salamat sa iyo, mahal kong bunso. Mula ngayon,
Aasikasuhin kita ng mabuti. Claire, pinlano mo lahat ito. Hindi ba? Nagpapanggap ka sa buong panahon. Lahat ng sinabi mo tungkol sa kapatid mo ay kalokohan. Pera lang ng tatay mo ang habol mo. Tita Vane, hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagod ang kapatid ko. Dinadala ko siya sa itaas para matulog. Tama ang hula mo. Pero, walang premyo. Tigil. Oh, Tita Vane, ang katawan mo ngayon ay pangit na talaga. Kaya mo pa bang maging mananayaw? Pupunta kami sa itaas. Hindi nakakain. Tara. Buwisit kang bata ka. Huwag kang mababaliw agad. Ang karma mo ay nagsisimula pa lang. Kailangan kong mabawi ang katawan ko. Kailangan kong sumayaw. Kumusta? Ito ba ay matalik na kaibigan ni Tita Vane, Marina? Sino ito? Marina, mula nang si Tita Vane manganak, ang katawan niya ay lalong lumala. Ang asawa niya ay nagsisimulang ayawan siya. Madalas siyang magtantrum sa bahay at nakikipagtalo sa asawa. Ikaw ang matalik niyang kaibigan. Pwede mo bang puntahan at aliwin siya? Ano ang sinabi mo? Ang ibig mong sabihin pumangit na ang katawan ni Serena? Serena? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang lead ng dance team ay ako. Tita Vane, ang galing-galing na balita. Paano ko naman hindi aayain ang iba na manood? Kung tutuusin, yung paraan ng panlalait mo sa nanay ko dati, naalala ko ng malinaw. Serena, ang magkaanak ay napakalaking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nandito siya. Marina, bakit ka nandito? Siyempre, para makita ka, bestie ko. Serena, sa tiyan mo, ano to? Diyos ko, huwag mong sabihin na taba yan. Noong araw, kasama ka sa dance troupe natin, perpektong katawan. Dati mong sinasabi hindi mo hahayaang ang perpektong katawan mo na tumaba kahit 1 kilo. Paano ka naging ganito? Wala ka talagang pakialam sa pagpapanatili ng iyong katawan. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Hindi siya mali. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi siya mali, alam mo? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ito ay ang aking bayaw, diba? Ang guwapong lalaki. Kumusta ako si Marina? Ako ang matalik na kaibigan ni Serena sa kanyang grupo ng mananayaw. Mahirap tanggalin ang lumang ugali. Ninakaw mo ang asawa ng nanay ko. Ngayon, may ibang kumuha sa kanya mula sa iyo. Makatarungan naman. Tama ba? Serena, sino ang mag-aakala na hanap mo ang iyong sarili, isang napakabuting asawa? Kaya pala, handa kang pabayaan ang iyong sarili para magkaanak sa kanya. Pero alam mo, tayong mga babae, kahit nagbubuntis, hindi dapat sumuko sa ating sarili. Dapat nating alagaan ang ating pangangatawan. Sa ganoon, ang isang lalaki ay lalo pang mamahalin ka. Itago mo ang iyong peking kabaitan sa iyong sarili. Ang aking mga bagay-bagay ay wala kang pakialam. Umalis ka dito ngayon. Serena, pumunta ako para makita ka na may mabuting intensyon. Bakit ganyan ka? Oh, siyang ka pala. Hindi ko pa nakikita ang iyong sanggol. Tingnan ko, sino ang kamukha niya? Huwag kang umalis! Ano ang problema? Sinabi kong hindi ka maaaring umalis. Kaya hindi ka maaari. Lumabas ka! Umalis ka! Lumabas ka ngayon. Sige, hindi na ako titingin. Bakit ka sumisigaw sa akin? Sino ba naman ang may gusto? Tingnan mo, ang kuritot mo. Serena, sige, huwag kang tumingin. Bakit ang sama mo? Tingnan mo ang sarili mo. Napakababaw mo. Parang may pakialam ako.
Sa totoo lang, pumunta ako ngayon para ibigay sa iyo ito. Ang taunang malaking palabas ng aming dance troupe, Swan Lake, ay magpe-premiere na. At ang lead dancer sa pagkakataong ito ay ako. Ano? Paano naging posible? Ang lead ng Swan Lake ay palaging ako. Kailan naging iyo ang pagkakataon? Ikaw? Maglaro ka isang matabang sisne? Pasensya na, Tita Vane. Hindi ko sinasadyang tumawa ng malakas. Tama na. May punto si Marina. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ka na talaga marunong sumayaw. Kita mo, naiintindihan ng bayaw ang sining. Kung may oras ka, dapat manood ka. Alis na ako. Paalam? Hindi ka pupunta. Ano ang nangyari sa iyo? Lior, sinabi mo dati ako lang ang papanoorin mo sumayaw. Bawal kang manood ng iba. Sabi ko, kailan ka naging napaka hindi makatuwiran? Kaya, espesyal kong dinisenyo ito para sa iyo. Ganti sa ganti. Labanan ng apoy ng apoy. Nasiyahan ka na? Ito ang mungkahi ni Nanay. Kumusta, Tito Roy? Ako ito, Claire. Bini-bini. Ang mungkahing ipinakita sa akin ni Tatay. May isang mungkahi tungkol sa pagsuporta sa mga may bahay pagbabalik sa trabaho. Sa tingin ko, maganda ito. Mamuhunan ng 5 milyon. Pondohan ito agad. Sinabi ni Tatay, para sa mga proyektong aprobado ko, ako ang may huling desisyon. Opo, bini-bini. Nanay, hayaan mong gamitin ko ang pera ni Tatay para tulungan kang umangat sa tuktok. Claire, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang tatay mo? Saan siya pumunta? Gusto ni Tatay na matuto ako kung paano pamahalaan ang kumpanya para sa kanya. Malamang pumunta para manood ng ibang sumasayaw. Kalokohan. Anong tapang niya? Nangako siya sa akin. Tita Vane, huwag mong kalimutan kung paano ka nakarating dito. Noon, ang tatay ko, habang kasal pa sa nanay ko, ay nagkaroon ng relasyon sa iyo. Ngayon, may iba na siya mananayaw. Medyo normal, di ba? Pinagtatawanan mo ba ako? Bakit ko gagawin iyon? Tita Vane, nagsasabi lang ako ng mga katotohanan. Tinigil mo na ang pagpapanggap. Noong unang dumating ka sa bahay namin, ang matamis at masunuring anyo na iyon ay talagang mahusay mong ginampanan. Dahil wala ka ng halaga. Malapit na, iiwan ka rin niya. Pakakasalan niya isang mas bata, mas magandang babae. Sino ang nakakaalam? Siguro iyong Tita Marina ngayon? Itong ngiti ko. Itatago ko ito para lambingin ang susunod na ginang falcon, hindi ba? At Nagsisinungaling ka. Inaakala mo bang ako'y katulad ng iyong ina? Ang babaeng iyon na tanga, madaling utuin, duwag at mahina? Para sa iyong ama, isinuko ko ang aking pinakamagandang karera. Ibinigay ko ang lahat sa iyong ama. Hindi niya ako basta-basta kayang itapon. ganoon ba, Tita Vane? Kung ganoon, mas magaling ay magsumikap ka pa. Bilangin ang oras. Ang Swan Lake ni Marina ay malapit nang matapos. Naalala ko ikaw din nag-date kasama si Tatay. Pagkatapos ng sayaw, hindi ba? Sino ang nakakaalam? Sa ilang buwan, baka bigyan niya ako ng isa pang malusog na maliit na kapatid na lalaki. Hindi pwede. Hinding-hindi ko. Hahayaan ang aking asawa ay maipasa sa ibang tao. Lior. Ako, si Serena? Hinding-hindi magpaparaya sa pagtataksil. Huwag kang mangahas na biguin ako, mahal kong ama.
Karapat-dapat ka ring magdusa. Marina, Ginoong Falcon. ikaw ang pinaka-eleganteng puting sisne na aking nakita. Ginoong Falcon? Anong ginagawa mo rito? Ang iyong imbitasyon, paano ko tatanggihan? Regalo para sa iyo. Salamat, Ginoong Falcon. Kaya, maaari mo ba akong imbitahin upang makita ang iyong dance studio? Siyempre, Ginoong Falcon. Ang baywang mo napakalambot. At si Serena? Ano kaya? Huwag mo na siyang banggitin. Pagkatapos manganak, parang bariles na siya, pumutok at magulo. Hindi na siya katulad ng dati. Nakakadiri na tignan. Hindi tulad mo. Hindi siya karapat-dapat na itali ang sapatos mo. Hindi man lang siya isang ika-10,000 ng pagkatao mo. Nasaan si Marina? Serena, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Marina? Ang asawa ko, saan niya dinala? Ah, hindi ko alam. Sabihin mo sa akin. Sa loob ng pribadong practice room na ginamit mo dati. Ngayon, ginagamit ito ni Marina. Oh, ang galing. Babaeng ito. Hindi lang niya inakit ang asawa ko. Kinuha pa niya ang practice room ko. Papatayin ko siya. Paumanhin. Lahat. Natakot ba kayo sa kanya? Tita Vane, sobrang balisa lang siya. Anong nangyayari? Paano naging ganito si Serena? Parang baliw. Tita Vane, siya. Baka postpartum depression. Mula nang manganak siya sa isang batang may depekto, ang kanyang kalagayang pangkaisipan ay hindi matatag. Ano? May problema ang anak ni Serena. Lalo na, pagkatapos niyang malaman na ang aking ama ay nagdala ng mas bata, si Marina, naging mas mahirap para sa kanya. Ano? Ninakaw ni Marina ang lalaki ni Serena. Ang dramatikong eksena? Bakit walang manonood? Blot. Pinagtataksilan mo ako? Papatayin kita! Kayong dalawang bastos! Tumigil ka diyan. Serena, baliw ka ba? At may dala kang kutsilyo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ibaba mo ang kutsilyo. Leon, nakikita mo ba kung nasaan ito? Dati, dito mo ako pinigilan? Sinabi mong mamahalin mo ako magpakailanman? Para sa iyo, isinuko ko ang aking posisyon bilang leader. Nagkaroon ako ng anak mo, sinira ang aking katawan, araw-araw akong nagdurusa dahil sa pagduduwal tuwing umaga. At nandito ka, ipinagtataksil mo ako dito mismo. Serena, hindi ka na bata. Isang pambihirang lalaki tulad ni Ginoong Falcon ay nangangailangan ng pinakamagandang bulaklak upang bagay sa kanya. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isang babaeng hindi kayang pamahalaan ang sarili niyang katawan at emosyon. Paano siya mamamahala ng isang tahanan at maging isang mabuting ginang Falcon? Binibining Vane. Binibining Vane. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, nakikiusap ako. Ibalik mo sa akin si Lior, okay? Bata pa ang bata, hindi siya maaaring walang ama. Nakikiusap ako sa iyo. Isang babaeng hindi kayang panatilihin ang sarili niyang lalaki. Anong karapatan niyang maging ginang Falcon? Serena, huwag mo akong sisihin. Noon, hindi mo ba ginawa ang pareho? Kinuha mo si Ginoong Falcon mula sa mga kamay ng kanyang unang asawa. Ninakaw mo siya, hindi ba? Kaya, bakit ngayon ako ang gumawa nito? Hindi na tama? Nanay, tingnan mo. Ang kasaysayan ay paulit-ulit. Ang sakit na idinulot niya sa iyo noon, ngayon, may nagbalik nito sa kanya. Sino ka ba sa tingin mo? Paano mo naihambing ang sarili mo sa akin? Serena, gusto mo bang makita kung ano ang itsura mo ngayon? Hindi iyan totoo. Ako ang pinaka-eleganteng puting sisne.
Nakaraan na iyon. Serena, ngayon ang sisne sa tabi ni Ginoong Falcon. Ay ako, Hindi iyan totoo. Lior, sabi mo magiging mabuti ka sa akin. Sabi mo gagawin mo. Tigilan mo ang pagpapanggap na baliw. Serena, noong nagkasama tayo, ito ay kusang loob. Ngayon kasama ko si Marina, pareho lang. Anong karapatan mong gumawa ng eksena? Lior, sabi mo, kung bibigyan kita ng isang anak na lalaki, ibibigay mo sa akin ang pamilya Falcon na lahat. Ibibigay mo rin sa akin iyan. Ibibigay mo sa akin ang lahat. Iyan ay dahil masyado kang sakim. Gusto mo lahat. Tingnan mo kung ano ang ipinanganak mo. Tinatawag mo yang anak na lalaki? Iyan ay isang kahiyahiyang halimaw. Kung talagang hindi mo kaya, saka tayo magdiborsyo. Tatay, gusto mong gamitin ang parehong paraan para umalis ng madali? Hindi pwede. Ipaparanas ko sa iyo na makulong magpakailanman sa bilangguan na pinili mo para sa iyong sarili. Tatay, masama na. Ang video ng iyong relasyon ay na-leak online. Tatay, may mali. Bakit nandito ka rin? Ang issue mo ay na-post online. Ngayon, lahat ng tao sa internet ay nagsasabi Ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? na ikaw ay isang lalaking nanloko sa asawa habang nagpapasuso. Isang walang kwentang lalaking iniwan ang asawa at anak. Ano? Ikaw na sobrang nagmamalasakit sa iyong reputasyon, naging isang walang kwentang tao na hinahamak ng buong internet. Ano ang gagawin mo? Serena, ikaw ba ang gumawa nito? Gusto mo akong sirain, di ba? Lior, naglakas loob kang gawin pero hindi mo aminin? Sinira mo na ako. Ngayon, ikaw naman. Ito ay patay. Serena, ikaw, puta. Tatay? Huwag mo siyang saktan. Ang mga tao sa labas ay nanonood. Kung sasaktan mo siya ngayon, mas lalala pa ang imahe mo. Ang presyo ng stock ay bumababa na. Lior, gusto mo akong saktan? Sige. Hayaan silang makita na ikaw ay isang walang kwentang tao. Saktan mo ako. Gusto mong maging ginang Falcon? Tama? Sige, ibibigay ko iyan sa'yo. Sa natitira mong buhay, maaari ka na lang maging ginang Falcon. Lior? Umalis ka. Lior? Ang kabit na sumira sa pamilya ko ay naparusahan na. Susunod ay ang pagkakataon ng isa na nagsimula ng lahat. Dora, tapos na. Ang proposal mo ay napansin ng Apex Global Group. Amo, sinasabi mo bang? Sila, mamumuhunan ng 5 milyon sa atin. 5 milyon. Dora, ang galing mo. Talaga, ang galing. Alam kong tama ako tungkol sa'yo. Kahit na dati, ikaw ay isang ina ng tahanan, at matagal na malayo sa trabaho. Pero noong unang pagkakataon, na makita kita, nakita ko sa iyong mga mata, na hindi ka kontento. Siya nga pala. Ang proyektong ito, mula ngayon, ay nasa iyong mga kamay na. Maghanda ka. Bukas pupunta tayo ng personal upang makipagkita sa investor at ipresent ang proyekto. Opo, amo. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Galingan mo bukas. Claire, magtatrabaho si mommy ng mabuti para kumita at makuha ka mula sa masamang taong iyon na iyong ama. Mababawi kita. Tagapangulo Falcon, kahit na ang issue sa pagitan mo at ni Madam ay nasuppress online, nandyan pa rin ang epekto. Para patatagin ang presyo ng stock ng kumpanya sa malapit na hinaharap, ikaw at si Madam kailangan pa ring magpakita sa publiko at magpakita ng pagmamahal ng magkasama upang mawala ang mga chismis tungkol sa diborsyo. Naiintindihan ko. Ito ang gagawin ko. Ipapakuha ko si Serena na pumunta sa opisina bukas.
ayusin ang ilang kaibigang mamamahayag na pumunta at kumuha ng litrato. Sige. Tagapangulo Falcon, ito ang mga proyekto na si Miss Claire ang humahawak kamakailan. Miss Claire ay talagang isang business prodigy. Tingnan mo kung gaano siya kabata, ngunit bawat proyektong hinawakan niya ay kumita. Lahat kumikita. At ang pinakamataas na margin ng kita, umabot sa 300%. Hindi na sayang na ako ay isinilang muli, gamit ang impormasyon mula sa aking nakaraang buhay upang mamuhunan at kumita. Ako'y hakbang-hakbang, papasok sa kumpanya, hanggang sa lubusan kong maubos si Lior. Hindi masama. Parang tatay niya. Siya nga pala, Tagapangulo Falcon. Binibining Falcon ay labis na nagmamalasakit dito programa para sa mga may bahay na bumabalik sa trabaho. Ang taong namamahala mula sa kabilang kumpanya ay naka-schedule para bukas at gustong mag-ulat sa iyo ng personal. Sige, papuntahin sila at makipag-usap. Ito ang proyekto ni Mommy. Hindi ko maaaring hayaan na makilala ni Lior si Mommy. Gagawin niya ang lahat para sirain ang pagsisikap ni Mommy. Tatay? Pwede bang pumasok? Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Tatay, sa tingin ko, narinig ko lang na sinabi ni Tio Roy. Yung interesado ako, ang tagapamahala ng proyekto, ay darating bukas. Pwede ba akong makausap sa kanya? Bata ka pa. Anong alam mo sa negosasyon? Tatay, hayaan mo akong sumubok. Sinabi lang ni Tio Roy na magaling ako, sabi niya. Yung mga proyektong hinawakan ko lahat kumita. Gusto ko ring makita kung yung taong pinili ko ay magaling o hindi. Tatay, sige na? Sige. Paano kung ganito bukas sasama ka? Ayos lang. Salamat, Tay. Hindi ko, kailanman. Hahayaan kang magkaroon ng isa pang pagkakataong saktan ang mami ko. Huwag kang kabahan. Ipakita mo ang iyong propesyonal na saloobin. Ipakita mo lang ang proposal. Nang malinaw, iyon lang. Narinig ko. Ang investor na ito ay napaka-optimistic sa prospekto ng proyekto natin. Gagawin ko ang aking makakaya para kay Claire. Kaya kong gawin ang kahit ano. Tara na. Magandang araw. Nandito kami para sa aming appointment para pag-usapan ng proyekto. Kayo ba ay mula sa Vale Creative Studio, Binibining Preston at Binibining Walton? Oo, kami nga. Mangyaring sundan ako sa conference room. Nandito si Mommy. Yung taong iyon mukhang pamilyar. Ay nako, nakilala niya siya. Nakilala niya siya. Tagapangulo Falcon, yun ay ang pinuno ng Vale Creative Studio. Bakit siya? Kamukha ni Dora. Halika, tingnan natin. Hindi. Tatay, tingnan mo. Narito si Tita Vane. Bakit siya nakaganyan? Handa na ba ang media? Handa na. Tatay, mauna ka na at asikasuhin si Tita Vane. Ang pagpapatatag ng presyo ng stock ang prioridad para sa proyekto. Makikinig na lang ako. Ayaw ko na patuloy kang pagkamalian ng mga tao dahil sa mga usaping pampamilya na iniisip na isa kang irresponsableng ama na nag-iwan ng asawa at anak. Tama ka. Roy, samahan mo si Claire. Ito ang una niyang pulong sa negosyo. Bantayan mo siya. Sige, Ginoong Falcon. Nanay, sa wakas, makikita na kita ulit. Kumusta? Binibining Preston. Dora, ano ang problema? Claire, Dora, hindi ba sa tingin mo,
Falcon Corporation. Nagpadala ng bata. Hindi tayo sineseryoso. Hindi. Paano naman mangyayari iyon? Sobrang excited lang ako na makakuha investment mula sa Falcon Corporation. Sobrang excited ako. Ito ang anak ni Tagapangulo Falcon, Binibining Falcon. Ang mga homemakers proyekto ng pagbabalik sa trabaho ay nasa ilalim ng responsibilidad ng ating binibini. Ang iyong proposal na napili ay dahil lahat sa ating binibini na nagpilit laban sa lahat ng pagtutol. Si Claire. Binibining Preston. Ang nagpakilos sa akin ay ang profesionalismo at sinseridad sa inyong proposal. Pinagkakatiwalaan ko ang iyong paghuhusga. Ngayon, maaari mo bang bigyan ako ng detalyadong overview? Siyempre. Sige. Noong ako ay isa ring full-time na may bahay. Palagi kong naisip na ang pagiging mabuting asawa at ina ay ang aking buong halaga sa buhay. Para sa aking pamilya, nawala ang aking buhay. Nawala ang aking pagkatao. Hanggang naghiwalay kami ng aking asawa saka ko lang biglang napagtanto. Nawala akong kakayahan upang bigyan ang aking minamahal na anak ng isang matatag na buhay. Minsan ay nag-deliver ako ng pagkain. Naglaba. Naghugas ng pinggan. Inaasahan ko lang na kumita ng kaunting pera. Upang bigyan siya ng mas magandang buhay. Ngunit hindi naging ayon sa plano ang mga bagay. Kaya ginawa ko ang proposal na ito. Sana lahat ng mga babaeng may katulad na karanasan sa akin ay muling maging sarili nila. Makuha muli ang kanilang pagkatao. Gawin ang gusto nilang gawin. Binibining Preston. Binabati kita. Ang iyong kahusayan ay nararapat na makita ng lahat. Salamat. Dahil mayroon akong taong dapat kong protektahan. Dora, ang galing mo. Tingnan mo. Ang tagapagmana ng Falcon Corporation. Napaiyak mo pa siya. Ang pamumuhunan na ito ay sigurado na. Binibining Falcon. Bakit ka umiiyak? Hindi mo ba iniisip na? Si Binibining Preston ay nagsalita ng mahusay. Napakamakabuluhan? Mula sa sandaling ito, alam ko na ang nanay ko ay hindi na aksesorya ng sinuman. Siya ay sa kanyang sarili na. Siya ay si Binibining Preston at nagniningning ng maliwanag. Claire. Anong nangyayari? Paano ka naging tagapagmana ng kumpanyang ito? Nanay. Si tatay ay mas mayaman pa kaysa sa inaakala mo. Ayaw lang niya gastusin ito para sa iyo. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang kanyang pera. Kukunin ko lahat. Ikaw, makulit na bata. Kaya dati, ikaw ay ayaw ni nanay ng pera. Gusto lang ni nanay na ang aking Claire ay maging maayos. Nanay, magiging maayos ako. Dora. Claire, anong ginagawa ninyong dalawa na palihim na gumagawa dito? Dora, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunta dito? Ito ba ang lugar para sa iyo? At ikaw rin, Claire, ikaw ngayon ay hindi na nag-aabala magpanggap. Dinala mo lang ang iyong ina diretso dito. Itinuturing mo ba akong hangin? Ikaw, Tita Vane, pagdating sa paglipat, sa mundong ito, sino ang makakapantay sa iyo? Ikaw, maliit kang asong babae. Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Nag-uusap kami ng nanay ko dito. May karapatan ka bang sumingit? Sa dami ng libre mong oras, mas mabuti pang tumutok ka sa kung paano subaybayan ang tatay ko at panghawakan ang iyong pinaghirapang kasal. Ikaw. Sige, Dora. Ito ang anak na babae na pinalaki mo ng mabuti. Umalis ka. Nanay, huwag kang matakot sa kanya. Ang kanyang magagandang araw ay matagal nang nawala. ang tatay mo at ang babaeng iyan.
Pandaraya ay hindi lang isang beses. Ito ay hindi mabilang na beses. Ang tatay ko, nakahanap siya ng iba mas batang babae. Siya ay, Kaya, nanay, sa mundong ito, ang tanging hindi ka magtataksil ay ang iyong sarili. Siyempre, at ako. aking Claire, ikaw ang pinakamahusay. Serena, hindi tatakbo at sasabihin sa tatay mo tungkol sa lihim nating pagpupulong, di ba? Kung malaman ng tatay mo, sisihin ka ba niya? Huwag kang mag-alala, nanay. Wala siyang oras para doon. Dahil, naghanda ako ng sorpresa para sa kanila. Ginoong Falcon, Hindi. Anong ginagawa mo dito? namiss kita, kaya pumunta ako para makita ka. Nagmamadali ako ngayon. Pumunta ka at maghintay sa opisina ko. Anong ginagawa mo? Lior, pinuntahan mo ako dito para ipakita ang relasyon natin at patatagin ang presyo ng stock. Bakit mo siya dinala rito? Anong kalokohan yang sinasabi mo? Nag-uusap kami ng seryosong bagay. Oo, Serena, huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Si Ginoong Falcon, at ako talagang may mga usaping trabaho na dapat pag-usapan. Ikaw, isang may bahay. Hindi mo maiintindihan. Ginoong Falcon, hihintayin kita sa itaas? Ikaw, bumalik ka. Gusto mong umalis? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ngayon, papatayin kita ikaw, mang-aagaw ng asawa? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Baliw ka ba? Baliw? Lior, paano mo nagawa sa akin ito? Ikaw, laging may gusto pa, gago ka, paano mo ako haharapin? Hindi lang itong babaeng mang-aakit, nagpapakaloko, pati na rin si Dora, yang matandang si Dora, hindi mo rin pinakawalan. Ano? Gusto mo silang lahat ha? Ano bang pinag-uusapan mo? Ano kinalaman nito kay Dora? Kunwari, magkunwari ka pa. Akala mo ba bulag ako? Nasa baba lang ako. Nakita ko siya. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na sasabihin mo na nakikipagkita ka sa kanya para sa negosyo? Tita Vane. Tatay, ano ginagawa mo? Darating na ang mga reporter. Gusto mo bang ang kumpanya ni tatay ay malugi? Serena, malapit nang dumating ang mga reporter. Bitawan mo na. Kung gayon, hahayaan ko ang lahat ng mga reporter makita kung ilang babae ang itinatago mo sa labas. Ginoong Falcon. Ginoong Falcon, masakit ang ulo ko. Tulungan mo ako. Serena, baliw ka. Ang eksena, magtimpi ka naman. Lior, sinaktan mo ako ulit. Para sa babaeng iyon, sinaktan mo ako ulit. Papatayin kita. Tama na. Ginoong Falcon, sino ang babaeng ito? Ikaw at si Ginang Falcon, nag-aaway ba kayo? At ang dalawang babaeng ito, nag-aaway ba sila dahil sa iyo? Mga mamamahayag, maliit na hindi pagkakaintindihan lang. Isang maliit na hindi pagkakasundo ng pamilya. Mangyaring umalis muna kayo. Mamaya, mag-aayos ako ng pulong balitaan para ipaliwanag ang lahat. Mga kaibigan mula sa press, manood kayong mabuti, lahat. Itong lalaki, si Lior, sa harap ko mismo ay may kerida. At para sa babaeng ito, sinaktan niya ako. Siya ay isang mapagkunwari, isang sinungaling. Ginang Falcon, naaalala ko noong magkasama pa kayo. Siya at ang dati niyang asawa ay hindi pa diborsyado. Ikaw ang umangat na kerida noon. Ito ba ang bago mong kerida? Anong kalokohan yan? Sino ang kerida? Labas. Binibini, sinabi ba ni Ginoong Falcon na magdidiborsyo siya at pakakasalan ka? Alam mo bang ikaw ang babae sa labas? Hindi ko alam. Hindi ko sila kilala. Tigilan niyo ako sa pag-video. Ginoong Falcon, sa pagitan nilang dalawa, sino ang mas gusto mo? Magdidiborsyo ka na naman? Bumabagsak ang stock ng kumpanya nyo? Wala ka bang pakialam? Tigilan niyo ang pag-video. Umalis agad. Security. Ginoong Falcon, mangyaring sumagot. Ginoong Falcon, Magsabi pa kayo ng ilang salita. Ginoong Falcon, Sagutin niyo ang mga tanong namin. Ginoong Falcon.
Ginoong Falcon. Labas. Magsabi pa kayo ng ilang salita. Ginoong Falcon, mangyaring sumagot. Ngayon, ito ay talagang kawili-wili. Binibining Falcon. Ito, ano ang nangyayari rito? Isang maliit na alita ng pamilya lang. Pasensya na at nakita mo iyon. Ang mga kontrata mo ba ay na-stamp? Nakastamp na, Claire. Ang gulo dito. Umalis ka muna. Kailangan ko pa asikasuhin ang ilang bagay. Mula ngayon, ang collaboration ng dalawa nating kumpanya. Ako na ang personal na hahawak kasama mo. Sige, sige. Kaya labis kaming nagpapasalamat, Binibining Falcon. Aalis na po kami. Tara na. Sige, mag-ingay ka. Mas malaki, mas maganda. Tatay, ang detalyadong pagpapakita ng pagmamahal na maingat mong inihanda ay tuluyang nasira. Naniniwala ako na gagawa ka ng desisyon sa lalong madaling panahon. Dahil sa negatibong balitang ito, ang presyo ng stock ng Falcon Corporation ay bumagsak mula sa pagbubukas ngayon. Serena, tingnan mo ang ginawa mo. Para saan kita inarkila? Alam mo ba? Sobra-sobra na ang nagyari sa'yo, di ba? Ngayon ang stock ay nasa daily limit na. Gusto mo bang magpalimos sa kalye? Iyon ba? Lior, paano mo ako masisisi dito? Tanungin mo lang ang sarili mo ng tapat. Kung hindi mo sadya na dinala ang babaeng iyon dito para inisin ako, mawawala ba ang aking kalmado sa harap ng lahat ng mga reporter? Hindi ko siya tinawag. Sino kaya? Marina, syempre, tinawag ko siya. Tatay, huwag kang magalit. Tinawagan ko na ang mga kasosyo natin, Ginoong Landry, at inayos na ang mga bagay. Tiniyak ko sa kanila na ang ating kumpanya hindi hahayaang ang usaping pampamilya na ito makaapekto sa mga susunod na kooperasyon. Magaling. Tingnan mo ang iyong sarili. Mas immature ka pa sa bata. Lumabas ka. Ayaw kitang makita ngayon. Lior, ikaw. Claire, malaki ka na. Ang dokumentong ito ay ang 3% bahagi ng kumpanya na nasa ilalim ng pangalan ng Tita Vane mo. Mula ngayon, ililipat na sa iyo. Tatay, ito ay napakahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Eto, kunin mo. Simula ngayon, unti-unti kong ibibigay sa iyo ang operasyon ng kumpanya. Kung gaano kalayo ang mararating mo, nakadepende yan sa kakayahan mo. Salamat, tatay. Magtatrabaho ako ng mabuti at tiyak na hindi kita bibiguin. Ang mga bahagi ay sa akin na sa wakas. Serena, salamat sa iyong katangahan at tulong. Pero ang 3% lamang ay malayong sapat. Mamaya, habang nagsusumikap sa pag-aaral, umakyat din ako ng todo para mabuhay sa kumpanya. Magandang umaga, Binibining Falcon. Tagapangulo. Si Binibining Falcon ay nagpapatakbo ng kumpanya ng napakaganda ang kita ng sangay sa ibang bansa. Ay kapantay na ng punong tanggapan. Ngunit ang kanyang mga bahagi ay noon pa man ay 3% lamang. Dapat ba nating isaalang-alang na dagdagan ito ng kaunti? Kahit gaano siya kagaling, babae pa rin siya. Sa huli, mag-aasawa siya. At kapag ginawa niya iyon, ang mga bahaging iyon ay mapupunta sa iba. Bueno. Hindi naman ito nagmamadali. Kapag may nagbigay sa akin ng anak na lalaki, lahat ng nasa kumpanya, natural na mapupunta sa aking anak. Oo, Tagapangulo.
ipapamana sa anak na lalaki, ha? Sige. Aayusin ko para sa iyo. Kumusta pwede ka nang bumalik? Nagtataka ako kung sino iyon. Palalabas na ang abalang tagapamahala Falcon, isang pambihirang bisita. Bakit wala ka sa opisina, nag-uutos-utos sa lahat, at may oras na umuwi? Serena, pwede bang huwag kang masyadong sarkastiko kapag nagsasalita ka? Pwede bang huwag kang maging masyadong mapanuya? Ako? Mapanuya? Lior, kung hindi ka nasa labas buong araw humahabol sa mga babaeng iyon, lahat ng miyembro ng pamilyang ito ay hindi magkakaroon ng ibang puso. Tratuhin mo akong parang hindi nakikita. Sa tingin mo ba ako'y itutulak sa puntong ito dahil sa iyo? Tigilan niyo na ang pag-aaway. Kayong dalawa. Bumalik ako ngayong araw. Para sorpresahin kayo. Lalo na ikaw, Tita Vane. Ikaw ay talagang masaya. Anong magandang balita ang dadalhin mo? Wala kang magandang balak. Pasok ka, Kian. Tay, ma, ate, bumalik na ako. Sino ka? Tita Vane. Hindi mo man lang makilala ang sarili mong anak? Ano? Ang anak ko? Paano nangyari iyon? Noong ipinanganak siya, ang itsura niya parang paano siya naging napakagwapo. Sa paglipas ng mga taon, dinala ko siya sa mga espesyalista kung saan-saan. Sa wakas, habang ako ay nagpapalawak ng mga merkado sa ibang bansa, natagpuan ko isang nangungunang dermatologist. Ito ang resulta ng pangmatagalang paggamot. Akala mo ba ganyan ka? Ang bait mo naman. Noon, abala si tatay sa trabaho. Tita Vane, hindi mo kailanman inalagaan ang anak mong ito. Bilang kapatid na babae, kinailangan kong hayaang ang doktor unahing gamutin ang kapatid ko. Tatay, satisfied ka na ba? Sa mukha ng anak mo ngayon? Hindi masama. Hindi masama. Ang anak ko, ang anak ni Lior, ay dapat ganito ang itsura. Guwapo. Salamat, tatay. Mahusay. Tama. Ito ang anak ko. Claire, maalalahanin ka. Pamilya tayo. Tungkulin ko ito. Ito ang anak ko. Ang birthmark sa mukha ng anak ko. Baka habang lumalaki siya, kusang mawawala ito. Huwag mong kunin ang kredito para dyan. Tita Vane, dahil anak mo siya. Bakit mo siya lagi iniiwan? Parang wala siya? Ilang taon na siyang malayo sa bahay. Dapat hindi mo kailanman inalagaan kung siya ay nabubuhay o namamatay. Matagal na siyang hindi umuwi. Dapat hindi mo na pinansin kung buhay man siya o patay. Tigilan mo na ang kalokohan. Wala akong panahon sa'yo. Kian, makinig ka kay mommy. Ako ang iyong ina. Ako ang nagdala sa'yo sa mundong ito. At siya ay isang tagalabas. Mula ngayon, si mommy lang ang pakikinggan mo. Naintindihan mo? Oo, mami, naiintindihan ko. Mabuti kang bata. Tama na. Ano ang itinuturo mo sa ating anak na mga kalokohan? Ikaw ay aking anak. Lalaki ka. Ang lalaki ay may pananagutan. Simula bukas, pumasok ka sa kumpanya. Mula ngayon, ang Falcon Corporation ay sayo na lahat. Narinig mo ba ako, Claire? Ang anak ko ay bumalik? Sa kanya ang kumpanya. Para sa kumpanya, naghirap ka ng maraming taon. Ang kapatid mo ay bumalik. Kailangan mong tumabi. Sa iyong puso, hindi ka naman malungkot, di ba? Siyempre hindi. Alam ko na mula pa sa simula na ang Falcon Corporation ay mapupunta sa aking kapatid. Kung hindi, bakit ako magsasakripisyo ng sobra? Naghahanap ng doktor sa buong mundo para gamutin ang kapatid ko? Alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Iyan ang dapat maging isang kapatid na babae.
Mula ngayon, unti-unti mong ibigay ang ilan sa iyong negosyo. Kay Kian, ikaw, hindi ka na bumabata. Dapat mong isaalang-alang ang pag-aasawa. Pagdating ng panahon, ang iyong ama ay maghahanda ng masaganang dote para sa iyo. Kung gayon, salamat tatay. Binibining Falcon, labis akong naaawa para sa iyo. Bakit? Ang pagbabalik-tatag ng kumpanya nitong mga nakaraang taon, aling proyekto ang hindi mo pinamunuan at ipinaglaban? At ngayon, iyong kapatid na lalaking biglang dumating. Sa sandaling bumalik siya, Ginoong Falcon, ay nais ibigay ang lahat sa kanya. Napaka-unfair. Tama na, Lynn. Sa mundong ito, kailan pa naging patas? Ang mana ng pamilya ay napupunta sa mga anak na lalaki, hindi sa mga anak na babae. Gusto ipasa sa anak na lalaki. Hindi ba normal iyon? Ngunit, ang kanyang sakit, hindi ka ba naghanap ng mga eksperto sa buong mundo at ipinagamot siya? At ngayon, hindi man lang siya nagpapasalamat, siya ay... Lynn, kung ano ang dapat sabihin. At hindi dapat, kailangan ko pa bang turuan ka? Ate, pwede ba akong pumasok? Ate, pwede bang pumasok? Pasok. Lynn, lumabas ka muna. Kumusta? Sanay ka na ba sa mga gawain ng kumpanya? Ate, huwag kang mag-alala. Naibigay na ni Lior lahat ng kanyang mahahalagang koneksyon at negosyo sa akin. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Mabait ka. Ate! Ang sakit talaga. Bakit hindi pumapasyal sina mama at papa para makita ako? Dahil masasama sila, ayaw nila sa mukha mo. Sila ang naging dahilan kung bakit ka ganito. Eh ate, magagalit ka ba kay Kian? Siyempre hindi. Mahal na mahal ni Ate si Kian. Mahal na mahal din ni Kian si ate. Kung lahat ng gusto ni ate, ibibigay ba ni Kian kay ate? Lahat ng gusto ko. Ibibigay ba ito sa akin ni Kian? Lahat ng gusto ni Claire, ibibigay ni Kian kay Claire. Mabuting bata. Tandaan mo, mula ngayon, sa harap nila, mag-ingat ka. Magkunwari kang wala kang pakialam sa akin. Kung maniniwala lang sila, na nasa panig ka nila sila ba ay kusang loob na ibibigay sa iyo ang lahat? Sige, naiintindihan ko. Madam, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Claire? Sabihin mong lumabas siya. Binibining Falcon ay nasa opisina ng tagapamahala. Ano? Ang buong kumpanyang ito ay pag-aari ng anak ko. Bakit siya nasa opisina ng tagapamahala pa? Karapat-dapat ba siya? Madam, Kian? Kian, anong ginagawa mo dito? Kian, ano ang ginagawa mo dito? Binubuli ka na naman ba niya? Nanay, hindi. Pumunta ako para magtanong sa kapatid ko tungkol sa mga bagay na pangnegosyo. Para saan ka narito? Umalis ka. Ikaw ang dapat umalis. Ang kumpanyang ito, ang opisina na ito, ay magiging pag-aari ng aking anak sa hinaharap. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, mag-impake ka at umalis ka na. Nanay, hindi pa opisyal na inanunsyo ni tatay na ako ang pangkalahatang tagapamahala. Pangkalahatang tagapamahala? Kalimutan mo na. Maging presidente ka. Ang tatay mong iyan maghapon sa labas naghahabol ng mga babae. Ngayon, sumama ka sa akin para hanapin siya at pilitin siyang ibigay sa iyo ang mga bahagi. Ang bagay na ito ngayon, kailangan kong ayusin ito. Tita Veune, mas mabuti pang magsikap ka.
Maari tayong bumili ng kahit anong gusto natin. Salamat, Tagapangulong Falcon. Lior, bilisan mo at ibigay ang mga bahagi sa iyong anak. Papatayin kita, ikaw na masamang babae. Masyado ka talagang walang pasensya. Sa opisina, ha? Naghahanap ka ng gulo. Papatayin kita, mang-aagaw ng asawa. Tama na, hihinto ka na ba? Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ano? Hindi pa rin sanay, bukod diyan. Ang posisyon mo bilang ginang Falcon, hindi ba sapat ang katiyakan? Ano ang pinagkakaguluhan mo? Lior, wala kang hiya. Gusto mo, sa harap ng anak mo, gumawa ng isang bagay na nakakahiya? Pwede kang lumabas muna. Lior, kung ilang babae ang nilalandi mo, wala akong pakialam. Ayaw ko na ring pakialaman. Pero, si Kian ang nag-iisa mong anak na lalaki, ang dapat sa kanya. Dapat mong ibigay sa kanya. Ngayon, ang pagiging malusog at ang pananatili kasama sina nanay at tatay. Kontento na ako. Wala na akong gusto. Huwag kang mag-alala. Sa pulong ng mga shareholder sa susunod na Lunes, ipapahayag ko sa publiko na ang 20% na bahagi sa ilalim ng aking pangalan ay ganap na ililipat kay Kian. Ayos na iyan. Salamat tatay. Magtatrabaho talaga ako ng mabuti. Hindi kita bibiguin. Kian, tara na. Paalam tatay. Sasama muna ako kay nanay. Sina? May tao na nagsusumikap umakyat? Pero ano ang silbi? Sa huli, hindi nila kayang pantayan ang anak ko. Naghirap ka para sa kumpanya sa mga taong ito? At ano ang ibinigay sa iyo ni Lior? Sa pagbalik ng anak ko, ililipat niya ang 20% ng kanyang shares sa kanya. 20%. Talaga? Napakaganda naman. Magkunwari ka. Magpatuloy kang magkunwari. Alam ko sa kaibuturan na sasaktan ka. Claire, papasaktin pa kita ng higit. Kapag nakuha ng anak ko ang 20% ng shares, ang unang gagawin ko ay palayasin ka sa kumpanya. Bakit ako masasaktan? Natutuwa ako. Sa susunod na linggo, matatapos na ang lahat. Pasensya na. Ito ang unang pagkakataon na si Kian natin ay dumadalo sa isang napakahalagang pagpupulong. Kaya naghanda siya ng kaunti at nahuli. Anong ginagawa mo dito? Ito ba ang upuan mo? Tita, Bennett, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Isa rin akong shareholder ng Falcon Corporation. Ang pagdalo sa pulong ng mga shareholder ay karapatan at tungkulin ko. Shareholder? Sa iyong munting walang kabuluhang shares. May lakas ka ng loob na banggitin iyon? Wala silang halaga. Tumayo ka na. Ang upuan na ito ay para sa anak ko. Siya. Pakiusap, umupo ka. Anak, umupo ka. Oh, inay. Mula ngayon, ikaw ay narito ang lehitimong pangalawang pinuno. Tungkol naman sa magiging pangunahing shareholder sa hinaharap, Sige, simulan na natin ang pulong. Una sa lahat, hayaan ninyo akong ipakilala ang lahat. Ito ay si Kian, aking nag-iisa kong anak na lalaki. Ngayon,
tinipon ko ang lahat dito. Dahil may napaka-importante na ipapahayag. Nagpasya ako na ilipat ang 20% ng aking mga bahagi. Kay Kian, simula ngayon, ang Falcon Corporation pang-araw-araw na operasyon ay unti-unti sasakupin niya. Kian, pirma. Ito ay galing sa tatay mo. Salamat, tatay. Kian, anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang kontrata. Ate, ang mga bahaging ito ay sa iyo lahat. Kian, anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang kontrata. Ate, ang mga bahaging ito ay sa iyo lahat. Kian, anong ginagawa mo? Kian, huwag kang magulo. Bumalik ka. Ang kapatid mo, babae lang? Bakit kailangan niya ng maraming bahagi? Si, salamat bunso. Masaya kong tatanggapin ang mga ito. Ano? Ano ang karapatan mo? Ibalik mo sila. Ibalik mo sila. Binibining Vane. Ito ay nararapat sa akin. Maaari ko itong ibigay sa sino mang gusto ko. Ano ang tawag mo sa akin? Ako ang nanay mo. Talagang tinawag mo akong binibining Vane? Mula noong tinanggihan ninyo ako at iniwan ako, wala na akong mga magulang. Ako. Ang kapatid ko lang ang meron ako. Ikaw, pinlano mo ito, Claire. Sadyang ibinalik mo siya para lang makuha ang mga bahagi ng kumpanya. Tama iyan, Tita Vane. Claire, bakit mo ginawa ito? Binigyan kita ng lahat ng nararapat sa'yo. Bakit ang saki mo pa rin? Siyempre, para. Palayasin ka sa kumpanya. Anong sinabi mo? Ipinapahayag ko. Ngayon, alisin si Lior mula sa pagiging chairman. Claire, nababaliw ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Maliwanag ako. Hinintay ko ang araw na ito. Sa loob ng 18 taon. Lior, sinabi ko sa iyo matagal na. Si Claire ay tuso. Wala siyang kabutihan. At ikaw, hindi ka naniniwala sa akin. Ang lagi mo lang ginagawa ay makipaglokohan sa mga babae. Tumahimik ka. Claire, hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Binigyan kita ng lahat ng hinihiling mo. Bakit galit na galit ka sa akin? Mabuti sa akin? Pera, pera, pera. Ang lagi mo lang hinihingi ay pera. $500 sa isang buwan para sa gastusin. Hindi pa ba sapat iyon? Ikaw at ang iyong ina ay walang sawa sa paghingi. Mamatay ka na sa ibang lugar. Lahat ng nasa kumpanyang ito ay mapupunta sa anak ko. Kung hindi dahil kay nanay na nakuha ang kustodiya sa akin, naiwan siyang wala. Kung hindi ko gusto na si nanay ay magkaroon ng mas magandang buhay, bakit ko naman nakasama ka tiniis ang lahat ng mga taon na ito? Noong hiwalayan ko ang iyong ina, sinadya mo bang sumama sa akin? Tama iyan. Sinadya mo ring pagalingin si Kian. Gusto mo lang siyang gamitin. Para ibigay ko ang mga shares, di ba? Minsan ako'y nakatayo sa labas ng opisina mo at narinig kang magsabi na ang iyong kumpanya at mga ari-arian, lahat ay mapupunta sa iyong anak na lalaki. Ngayon mayroon ng handa na. Kaya, Tay, ang anak na dinala ko sa iyo, nasisiyahan ka ba? Kian, narinig mo yon, di ba? Ginagamit ka niya. Tanga ka. Bawiin mo ang mga shares mo ngayon na. Kung gagamitin ako ng kapatid ko, payag ako.
Lahat ng gusto ng kapatid ko, ibibigay ko sa kanya. Baliw. Lahat ay baliw. Kian? Kian, tingnan mo ako. Ako ang nagdala sa iyo sa mundong ito. Ako ang nanay mo. At siya, tinulungan ka lang gamutin ang mukha. Kung hindi ka nag-drugs noong buntis ka, hindi ako nakita bilang halimaw noong isilang. Dahil wala kang kamalayan ng pagiging ina. Bakit ka nag-aasta parang isang ina sa harap ko? Hindi ganoon ang tama. Si Tita Vane. Harapin ang katotohanan. Mula sa sandaling winasak mo ang pamilya ng iba, dapat alam mong walang magandang mangyayari. Inakusahan mo ako. Pinlano mo ako. Ikaw yan. Papatayin kita. Ngayon, hinahamak ka ng asawa mo? Tinatakwil ka ng anak mo? Ang resultang ito? Masaya ka ba? Mukhang si Tita Vane ay hindi masyadong masaya. Tatay? Ano sa tingin mo? Claire, masyado ka pang walang muwang. Akala mo kayong dalawa kayong ibagsak ako. Bakit hindi? Sa tingin mo, kayong dalawa. Kaya ninyo akong talunin? Bakit hindi? Mayroon ka 3% ng mga bahagi. Dagdag pa ang ibinigay ko kay Kian, 20%. 23% iyon. At ako ay may 29% ng mga bahagi. Ako pa rin ang pinakamalaking shareholder ng Falcon Corporation. Sa tingin mo, matitinag mo ako? Claire, ano ang gagawin natin? Hindi natin siya kayang talunin. Oh, Claire. Tiyak na lumiban ka sa ilang aralin. Hindi mo man lang mabilang ito? Kian, ikaw ang aking anak. Hindi pa huli para makinig kay nanay. Mabilis, kunin mo ang iyong mga bahagi ibalik. Pagkatapos, pumunta ka at humingi ng tawad sa iyong ama. Ikaw pa rin ang mabuting anak ng iyong ama. Claire, hayaan mo na lang siyang mamatay. Tama siya. Basta ikaw ibalik ang mga bahagi ngayon, maaari akong magpanggap na walang nangyari. Palagi akong kakampi ni Claire. Kahit matalo tayo, makikipatalo ako sa kanya. Sino ang nagsabing natalo ako? Ano ang pinaplano mo ngayon? Mayroon ka pa bang mga bahagi? Pagkatapos, dagdag pa. Ang aking mga bahagi. Dora, ano ang ginagawa mo dito? Ito ang Falcon Corporation, pulong ng mga shareholder. Ano ang kinalaman mo dito? Lumabas ka. Tama. Huwag mong isipin na dahil lang sa ikaw ang dating asawa ni Lior, ay magagawa mo ang gusto mo. Ikaw, kunin mo ang anak mong babae at umalis ka na dito. Ginoong Falcon? Binibining Vane. Sa palagay ko wala kayong karapatan na sabihin sa akin na lumabas. Tatay? Tita Vane, hayaan ninyong ipakilala ko kayo. Siya si Binibining Preston. Isa rin sa mga pinakabagong shareholder ng Falcon Corporation. Paano naging posible iyon? Isang diborsiyadang may bahay. Kahit na marunong siyang mag-ayos, paano siya magkakaroon ng pera para bumili ng shares? Ibinigay mo ba sa kanya? Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Paano ko naman siya mabibigyan ng shares? Saan nanggaling ang iyong shares? Magsalita ka. Saan mo nakuha ang mga shares mo? Magsalita. Tatay, Tita Vane, nakalimutan mo. Nandito pa ako. Mayroon ka lang 3% ng shares. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Hindi ko maibibigay kay mommy ang shares, pero maibibigay ko sa kanya ang pera para bumili ng shares. Claire, ano ang ginawa mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo.
Mula nang pumasok ako sa kumpanya mula sa unang araw, ginagamit ko pondo ng Falcon Corporation para mamuhunan sa negosyo ni Mommy. Sa nakalipas na mahigit isang dekada, ang kumpanya ni Mommy ay naging isang leader na hindi bababa sa Falcon Corporation sa industriya. Pero nag-iingat si Mommy, kaya hindi niya sinabi sa iyo. Claire, ang kapal ng mukha mo. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang kumpanya at inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para sa sarili mong kapakanan. Ito ang utang mo kay Mommy. Noong pinakasalan ka ni Mommy, malaking amo ka na noon. Pero nagsinungaling ka sa kanya. Sinasabing wala kang pera. Pinahirapan mo siya sa buhay, ang buong pamilya nagsisiksikan sa maliit na silid. At ikaw? Ikaw at ang babaeng ito nanirahan sa malaking villa. At gumastos ng pera sa ibang babae. Manahimik ka! Ang mga usapin ng matatanda ay hindi para sa isang bata na makialam. Dore, ito ang magandang anak na pinalaki mo, nagbabalak laban sa sarili mong ama. Ang aking anak na babae ay mahusay. Bata pa lang siya na nagmamalasakit sa kanyang nanay. Ano ba ang ginawa niyang mali? Paano ako? Bakit wala siyang pakialam sa sarili niyang ama? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin iyon. Sa loob ng mga taon, sa mataas na presyo, binibili ko ang iyong mga nakakalat na bahagi ng Falcon Corporation. Ngayon ay mayroon akong 10% ng mga bahagi. Ang 10% ng aking nanay, kasama ang 20% ni Kian, at ang aking 3%. Sa kabuuan, mayroon tayong 33%. Ikaw ay mayroon lamang 29%. Sapat ba iyon para tanggalin ka? Hey! Ikaw? Kayong lahat. Ngayon ay ipinapahayag ko. Ang mga bahaging hawak ko, 10%, ay ililipat sa aking anak na babae. Binibining Falcon. Ipinapahayag ko ang 20% bahagi sa ilalim ng aking pangalan ay ililipat sa aking kapatid na babae. Binibining Falcon. Ipinapahayag ko ngayon ako, si Claire Falcon, na may 33% paghawak ng bahagi. Maging ng Falcon Corporation pinakamalaking shareholder at tagapangulo. At agad na alisin si Lior Falcon sa lahat ng kanyang posisyon. Kasabay nito, ang audit team ay papasok agad upang imbestigahan ang mga pinansyal na issue ni Lior Falcon. Mula nang siya ay italaga. Kung may makitang anumang ilegal na gawain, siya ay isusuko sa mga autoridad. Tatay, matagal ka nang nasa kumpanya. Sa ilalim, talaga bang malinis ka? Ang ebidensya na aking nakalap ay sapat na upang ikaw ay mahatulan sa rehabilitasyon. Ang katapusang ito, ikaw ba ay nasiyahan? I-save mo ang iyong mga salita para sa tanggapan ng piskal. Paalam, tatay. Tara na, nanay. Omhom. Halika, bunso. Anak ko. Ayaw ako ng anak ko. Ako. Kasalanan mo lahat, Lior Falcon. Lior Falcon, ang iyong mahal na anak na babae, ang naging dahilan kung bakit ako ganito. Wala akong anak na lalaki. Ibalik mo sa akin ang aking anak. Ibalik mo sa akin ang aking anak. Tumahimik ka. Ikaw lahat, puta ka ng akit sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, ang aking anak na babae, bakit niya ako labis na kinapupuotan? Paano ako napunta sa ganito? Ibalik mo sa akin ang aking anak. Ibalik mo sa akin ang aking anak. Tara na. Sa pagkakataong ito, dapat tayong lahat ay maging maayos.